Hallelujah. Doon pa lang, magaling na tayo. Amen? Hallelujah. Isarado po natin ang ating mata. Hallelujah. Lord, salamat. Patawarin mo, linisin mo ang bawat puso at isipan namin ngayon. Patawarin mo kami. Minsan pinagbulay-bulayan namin ang mga salitang dito lamang sa mundo, Lord God. Hindi pang matagalan. Mga salitang dito lang namin napupulot sa mundong ito, na puno ng takot, alalahanin, hallelujah, at iba pang mga espiritong gumagala sa ibabaw ng mundong ito. Linisin mo ang bawat isipan, puso't namin ngayon. Patawarin mo kami, hallelujah, sa sobrang kalungkutan. Patawarin mo kami sa yung anxiousness namin, yung mga alalahanin namin sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Lord, hindi ito dapat namin iisipin. Dahil ang lahat ng mga bagay sa mundong ito, ang lahat ng ito ay mawawala. Hallelujah. Ang matitira lamang ang iyong salita. Hallelujah. At salamat, Lord. Hallelujah. At salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord, sa lahat ng mga kapatiran namin ngayon na may mga karamdaman. Hallelujah. Naway mararanasan nila, Panginoon, na hindi sila magkasakit. Hallelujah. At salamat, Lord God. I declare in Jesus' mighty name. Hallelujah. Minsan ang bibig namin, Panginoon, ang daan na kami ay magkasakit. Minsan ang takot, ang pagdududa sa iyong salita, Lord God. Hallelujah. Lord, patawarin mo kami. Naway buong pusong may tiwala kami at tapat sa iyong salita. Kung ano yung sinabi na yung sasalita, sasabihin namin, paulit-ulit yun. That is building up ourselves, O God. Hallelujah. At salamat, Lord. Nung si Jesus ay nasa laman pa, hallelujah, in the book of Hebrews 5:17, siya ay sumigaw, hallelujah. He had offered up prayers, hallelujah, and petitions, hallelujah, hallelujah, with loud cries, hallelujah. Siya ay sumigaw, hallelujah, hallelujah, upang maiwasan niya, hallelujah, ang sakit ng kamatayan. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon, Lord. Hallelujah. There is power in shouting, Lord God. There is power in shouting. Lalo na kung ang salita ng Diyos ay sinigaw namin, Panginoon. Kapag isisigaw namin ito, may mangyayaring pagbabago sa buo naming pagkatao. Umpisa sa aming ulo hanggang pa. Kaya by the stripes of Jesus, we are completely healed, O God. Hallelujah. And by the blood of Jesus, we are protected by the blood of Jesus. No forces of darkness could enter us, Lord God. No harm will come to us, Lord God. Sinabi mo, I have given you authority to trample upon snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy, and nothing shall harm you. Yes, Lord God, we receive it, Lord God, and we will always declare, Lord God, that we are under the mighty anointing, Lord God, of your Spirit, Lord God. Hallelujah. Oh, Rabaya Sharabahamda. Heaven is now, Lord God. Lord, we will experience heaven here on earth, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Ito yung dasal ni Kristo. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Lord, we will shout, Lord God, that your kingdom, hallelujah, come into our heart, Lord God, hallelujah. Yes, Lord God, dwell into our hearts, Lord, in the mighty name of Jesus. Oh, Lord, salamat, Panginoon. Every words, Lord God, na lalabas sa bibig na iyong mga anak, Panginoon, mabuti man at masama, Panginoon, kakainin nila ito, Panginoon. Yun ang sabi mo sa book of Proverbs. Kaya, Panginoon, turuan mo kaming sabihin ang maganda, Panginoon, lalo na ang iyong salita, Lord God. Sasabihin namin yan araw-araw, hanggang maging katulad kami sa iyong salita, Panginoon. Hindi sa salita ng mundong ito, Panginoon, kundi according to your word, Lord God. In the mighty name of Jesus. Yes, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hindi namin maaamoy ang mga karamdaman. Hindi namin maaamoy ang mga sakit. Hindi namin maaamoy ang kamatayan. Hindi namin maaamoy ang kahirapan. Ibig sabihin, Lord God, hindi sila
lumalapit, Panginoon. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Oh, Rabahara de Yashanda. Yes, Lord God. At salamat, Lord God, na bukas ang langit ngayon. Hallelujah. Hallelujah. Heaven is now, eternity is now, because Jesus is now, salvation is now, Lord God. Hallelujah. The reason, Lord God, of eternity, dahil sa iyo, Panginoon, dahil kay Kristo, Panginoon. Hallelujah. Kaya turuan mo kaming sambahin ka ngayon, katulad ng pagsamba ng mga nilalang sa langit ngayon sa iyo, Lord God. Ng katulad at magagawa namin ito, Panginoon, dahil ikaw, Panginoon, ang nagbubukas ng pintuan na yan, Panginoon. At salamat, Holy Spirit of God. We allow you to move right now. Hallelujah. Touch everyone, each and every one of us, Lord God. In the mighty name of Jesus. Yes, Lord, we worship you. With a loud cries, Lord God. With a shout, hallelujah, of victory, Lord God. Hallelujah. Kami lalapit sa iyo, Lord God, na may galak, Lord God. And the joy of the Spirit, Lord God, is our strength. The joy of the Spirit. Hallelujah. Kaya kami ay lulundag at sasayaw, Panginoon. Hallelujah. In the mighty name of Jesus, we give you all the glory. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat, no, at sa ating buhay na Panginoon. Are we all blessed? Mahina. Are we all blessed? Bigyan niyo po ng magandang ngiti yung ating mga kapatiran. Bigyan niyo po ng magandang ngiti. Hello, mga brothers and sisters. Good morning po sa ating lahat. Alam niyo po, parati ko po sinasabi, ang inyong ngiti is nakakapawi ng lungkot. Amen? Kasi kung malungkot ka, hawa-hawa yan, mahawa yung katabi mo. Pero kung nakangiti ka at masaya ka, mahahawa at mahahawa sila sa'yo. Amen? Yung ano po natin, no, is wag po natin tignan minsan yung, sa congregation po, wag po natin tignan yung mga kapatiran natin kung meron mang pong mabigat yung kanilang dinadala, hindi natin alam kung ang dinadala nila. But we are here in the church, let's focus to God, hindi sa katabi natin. Kasi ang tendency po niyan is masastumble tayo, madidistract tayo at titigil tayo mag-church. But if we focus to God, magpapatuloy at magpapatuloy tayong magsamba sa Panginoon. Amen? Kaya ngayong umaga, no, bigyan natin ng ngiti at masaya tayo at maggalak tayo na kasama natin ang ating mga kapatiran ngayon. Nalipay kog dako, mga brothers and sisters na naamo karon dere. Amen? Uy, batiin natin, ihag natin yung mga kapatiran natin. Amen. Hallelujah. Nalipay kog dako kay ikaw, ania. Nalipay kog dako kay makauban na sabta. Nalipay kog dako kay ikaw, isimba. Igsuong ko kumusta ka na. Nalipay kog dako kay ikaw, ania.
God. Amen? Hallelujah. Yes, Lord. Buhay po namin ay baguhin mo, Panginoon. Every day in our life, baguhin mo po kami, Lord God, sa aming pananalita. Baguhin mo po kami sa aming pag-iisip. Hallelujah, Lord Jesus. Buhay ko'y baguhin mo, Diyos. Puso ko'y linisin.
will continue, Lord God, to move, Lord God, in the midst of us, Father God. Hallelujah. Handa na ba tayong sumayaw? Handa ba kayong saluin ang pagpapala ng Panginoon? Paano ba kayo sumalo? Ganyan, maliit po. Dapat yung pagsalo nyo malaki at ibubuhos ng Panginoon sa inyo lahat. Hallelujah. Yes, Lord. Umuulan na naman mula sa langit ng kagalakan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan.
Kayo po ba ay nauuhaw? Ako nauuhaw po ako. Nauuhaw po ako sa pinagagawa ko. Ganun po kasi tayo, di ba? Pag mga bata tayo, ang saya talaga natin. Pag may ulan, ang saya. Pag, alam mo yun, yung wala kang iniisip. Amen? Yun nga, dapat parati nating i-apply sa ating sarili, no? Yung pag-iisip ng bata. Amen? Kasi yung bata, hindi yan nag-iisip ng kinabukasan eh. Yung bukas. Pag yan yung nilalagay po natin, no, na mind po natin, hindi tayo mag-worry sa bukas, sa daraan na bukas, sa susunod na bukas. Kasi God is our provider. Sabi nga po, no, higit na at higit pa at sapat na, baliktad, higit na at sapat pa. Amen? Sobra-sobra mag-bless ang Panginoon sa buhay natin. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning till the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning till the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning till the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, be the center of my life.
Jesus. Let's say Jesus. 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 Jesus be the center, it's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center, it's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center, it's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center, it's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center, it's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center, it's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center, it's all about you. Yes, it's all about you. Yes, Lord. It's all about Jesus. Jesus died for us. Jesus died for our sins. It's because the love of God to us that He gave His Son for our sins, our multiple sins, paulit-ulit natin na kamalian, pero binago at pinapatawad tayo ng Panginoon. That's because of the love, the unconditional love of God. All for love the Father gave, for only love can make a way. All for love, for love was crucified. Oh, how many times have I broken your heart? But still you forgive. If only I ask, oh, how many times have you heard me pray? Draw near to me, and everything I need is you, my beginning, my forever. And everything I need is you. Yeah. Let me sing of love. We will join the angels, Lord.
Father, have your way. Though they know what they do, let the cross draw men to you. To you. To you. To you. Everything I need, Lord, is you. My beginning, my forever. Everything I need is you. It is you, Lord. Everything I need, yes, Lord, is you. My beginning, my forever. Everything I need is you. It is you, Lord. Everything I need is you. My beginning, my forever. Everything I need is you. It is you, Lord. Everything we need, Lord, that is you, Jesus. Is you. Even, Lord, in our storm, we need you, Lord. Everything I need is you. Every tongue should confess that God is our healer, that God is our provider, and He gives my everything I need is you. It is Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus, for that conditional love, Lord Jesus. For keep on forgiving us, Lord. For keep forgiving us our sins, Father God. Hallelujah. You are worthy, Lord God. You are worthy, Lord, to be praised. Hallelujah. Let heaven invade in our church. Let God talk to yourself. Hallelujah. Jesus. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb.
Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing blood. Now all I know, your forgiveness, and grace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now
give. Alam niyo po, meron po akong ano ngayon na, let's close our eyes. There's something moving in the midst of us. There's something moving, roaming around us. Hallelujah. And it keeps touching us. Yes, Lord. The Lamb of God is here. The Lamb of God is here. He's moving in our midst. He's moving in our midst. The angels sound. Yeah. The angels sound. The angels sound.
Yes, Jesus. Thank you, Lord God, for this day, Father God, that you bring heaven to us, Father God. Lord, ginabalik na mo, Lord God, sa imo tanang dungog, Lord God, ug himaya, Father God. For you alone, Lord God, deserve all the glory, Lord God. In the mighty name of Jesus, hallelujah. Amen, Lord Jesus. Amen and amen, Lord God. Praise God. Mahina. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po muli natin ang ating dakilang Diyos. Salamat po sa ating mga mandirigmang mga music team. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Amen? Did you feel the presence of the Holy Spirit? Church, did you feel the presence of the Holy Spirit? Amen? Lugi kayo kapag hindi nyo naramdaman ang presensya ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Maupo po tayong lahat. Hallelujah. Salamat sa ating buhay na Panginoong Diyos na sa umagang ito ay tayo po'y narito naman pumuli sa loob ng isang linggo, mga minamahal kong kapatid. Kumustahin mo po yung katabi mo dyan. Kumusta ka na po, kapatid? Amen. Hallelujah. Ano ang response ng iyong kapatid? Nagkalayo? Amen? Amen? Dapat lagi tayong umaalab. Amen? Nagulat ako kanina, sabi ni Pastor, Brother Nard, ikaw ngayon. Siyempre, magugulat ka dahil hindi na po yung schedule namin ay hindi na po yung sa isang linggo pa lang ay dapat lagi tayong naghanda. Amen? Ang sundalo ni Kristo ay laging handa. Walang sundalo na hindi po handa sa labanan. Amen? Evangelizing the Word of God, this is a war. Amen? War against the spiritual darkness. Ito po'y digmaan, mga kapatid. Bawat pagpapahayag natin sa salita ng Diyos, ito po'y digmaan sa spiritual. Hindi po ito basta-basta lang na ikay nagbabahagi ng salita ng Diyos, kundi ito'y digmaan. Amen? Sapagkat ang sabi ng salita ng ating Panginoong Diyos na hindi na parito ang ating Panginoon, mga kapatid, upang magbigay ng kapayapaan sa mundong ito. Dahil ang mundong ito, mga kapatid, ay alam po natin na kailanman ay hindi po magkakaroon ng kapayapaan. Amen? Magkakaroon lamang ng kapayapaan sa mundong ito sa mga taong tunay at sumusunod kay Kristo. Sila lamang lang yun po ang may kapayapaan na totoo na mula sa Diyos. Mayroon ba tayong kapayapaan? May kapayapaan ba sa mga bahay natin? May mga kapayapaan ba sa isipan natin? May mga kapayapaan ba sa mga puso natin? Sa mga kaluluwa natin? Sa mga espiritu natin? Kung ganon, sabihin mo, Hallelujah, praise God. So mga kapatid, salamat sa ating buhay na Panginoon na sa umagang ito, sa gabi tuloy. Nakapag-live po kasi tayo kahapon, kaya akala ko gabi ngayon, umaga pa. Amen? Hallelujah. So hindi po tayo magtatagal kasi may lakad pa po ang ating mga ministro ng ating Panginoon. Papunta pa po sila ng langit ngayon. Kung sino po gusto sumama roon, pwede po kayong sumama. Amen? Yung mga walang dala-dala, pwedeng sumama. Pero pag mayroon kayong dala, iwan ninyo yan. Amen? Because God will restore you today. Amen? Naniniwala ba kayo na i-restore kayo ng Diyos ngayon? That we believe that God is always restoring us, mga kapatid. But today, this is the special day na i-restore ka ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Amen? Buksan po natin ang salita ng Diyos from the book of Ezra, chapter 3, mga kapatid, verse 10 hanggang 13. Kung meron po kayong mga Biblia, sa mga walang Biblia, gamitin nyo na lamang po yung aking Biblia kasi magsiselfone na lang para mas madali. Ezra po, malapit sa Samuel po, bago mag-Samuel yata yon. Chapter 3 po, mga kapatid. Chapter 3 of Ezra, verse 10 hanggang 13 po, mga kapatid. Nakita na po ninyo? Okay, sa lahat ng mga may Bible, pakitaas pa yung mga Bible ninyo. Hallelujah. Lord, bless your word today.
at empower us, O Lord, to the power of your Holy Spirit in Jesus' name. Amen. Hallelujah. So ang sabi ng salita ng Panginoon from the book of Ezra, mga minamahal ko kapatid, sa chapter 3 verse 10 hanggang 13. Nang inilagay na ng mga manggagawa ang pundasyon ng templo ni Yahweh, pumisto na ang mga nakabihis na mga saserdote, hawak ang kanilang mga trompeta, pati ang mga Levita na anak ni Asaph, na hawak ang kanilang mga pumpyang, nagpuri sila kay Yahweh ayon sa parang itinuturo ni Haring David ng Israel. Nagsagutan sila sa pag-aawit ng mga pagpupuri at pasasalamat kay Yahweh, at kanilang inawit, purihin si Yahweh na sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Malakas na isinisigaw ng lahat ng tao ang kanilang papuri kay Yahweh, sapagkat ang pundasyon ng templo ni Yahweh ay nailagay na. Everybody say praise the Lord. Sa verse 12 po, marami sa mga matatandang na saserdote, Levita at pinuno ng mga angkan na nakita ng unang templo ang umiyak ng malakas habang sinasaksihan ang paglagay ng pundasyon ng bagong templo. Marami rin tao ang sumigaw ng may kagalakan. Hallelujah! Dahil dito hindi na malaman kung alin ang sigaw ng kagalakan at alin ang sigaw ng pagiyak, sapagkat ang ingay ng mga tao ay nagpapalakas, napakalakas at dinig sa malayo. Sino bang nagagalak dito pag nagpupuri kayo? Amen? Daming revelasyon ng salita ng Panginoon Diyos sa umagang ito. Amen? So mga kapatid, to make it short, ang mensahe po natin ngayon, pinamagatan po natin itong restoring the temple. Amen? Restoring the temple. Ibig sabihin po, mga kapatid, restoration the temple, ibig sabihin ay can be defined as to act returning something to its former condition. Ang pagkilos o pagbabalik ng isang bagay sa dating kalagayan nito, mga kapatid. To make it short, making something new again, maging bagong muli, mga kapatid. Katulad ng isang bagay, mga kapatid, hallelujah, na ito'y mahalaga sa atin. Amen? Lalo-lalo na ito'y minana sa ating mga ninuno, minana sa ating mga magulang, na kapag ito'y lumang-luma na kailangan natin itong i-restore. Amen? Bakit natin kailangan i-restore ito? Bakit natin kailangan ayusin ito? Bakit kailangan natin muling ibalik ito sa bagong anyo niya? Dahil mahalaga po ito sa atin. Amen? Valuable po ito, mga kapatid. Amen? Ito po'y napakahalagang bagay sa akin. Yung luma kong ang picture sa bahay ko, talagang tinatago-tago ko yun. Nire-restore ko yun. Kasi doon ko nakita yung mukha ko nung wala akong makakain at ikinumpara ko ngayon na nandito na ako sa abroad na ang dami ko nang makain. Amen? Tingnan mo yung mga picture ninyo sa mga lumang picture ninyo. Na hindi pa kayo nakapunta rito sa abroad. Ay nako, para tayo mga ano. Amen? Amen? Hindi na tayo magkasalita, baka magkasala tayo. Amen? So makikita natin yung transformation because of the restoration. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Hallelujah! Kaya alam niyo po mga kapatid, sa talatang binasa po natin, hallelujah, kung tutuusin, ang binasa po natin mga kapatid, mahaba po ito. Pero papaigsiin ko lang po ang eksplanasyon nito para po malaman natin kung bakit itinayo muli ang bagong pundasyon ng templo. Amen? Kung saan sumasamba ang mga Israelita. Dahil po sa panahon na yon mga kapatid, during the time of King Nebuchadnezzar, mga kapatid, sinalakay po ang Jerusalem. Nawasak po ang templo. Nung nawasak po ang templo, mga kapatid, eto naman si Haring Cyrus, hallelujah, kalooban ng Panginoon, hallelujah, na sulungin si Hari Nebuchadnezzar at natalo si Hari Nebuchadnezzar, mga kapatid. Dahil nasamsam ni Hari Nebuchadnezzar ang mga kayamanan sa templo, ay ibinalik po ito ni Haring Cyrus sa mga Israelita upang sila'y magtayo ng bagong templo ng ating Panginoong Diyos upang sila'y magsamba roon. To restore the temple of God. Amen? So sa mga buhay natin, mga kapatid, maraming mga bagay na ipapa-restore natin sa Panginoon. Amen? Maraming mga bagay na gustong i-restore ng Diyos sa ating buhay. Kung yun ay gusto mong ipa-restore sa Panginoon. Sino ba dito yung gusto magpa-restore sa Diyos? Sino ba yung naniniwala rito na God is already restoring your life today? Amen? Mga kapatid, maraming mga bagay na gustong i-restore sa atin ng Panginoon. God, He did not came here not only to save us. Amen?
Hindi lamang nagpakamatay ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, sa Kalbaryo sa krus para sa atin, kundi gusto ng Diyos na ma-restore tayo sa ating mga kasalanan, mga kapatid. I-restore ng Diyos ang pagiging banal ng isang tao. If you're going back from the Genesis, mga kapatid, ginilikha ng Diyos ang tao na sila'y banal. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Nilikha ng Diyos ang tao na banal. Kaya hindi ako naniniwala na ang tao ay masama, mga kapatid. Ang tao ay hindi po masama. Amen? Ang tao po ay hindi po masama. Kaya nagiging masama ang tao dahil na-impluensyahan ng dyablo. Dahil sa kasalanan. Sapagkat ang kasalanan po, yan po ay pagkain ng dyablo upang sila'y maging malakas sa katawan ng tao. Upang kontrolin ang katawan ng tao sa pamagitan ng kasalanan. Amen? Kaya, nasira ang relasyon ng tao sa Panginoon because of sin. Amen? Ngayon, dahil sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo, inawit natin kanina, all for love. Amen? Grabe ang tulo ng luha ko because God restoring us to the Calvary of the cross. Amen? Grabe, tagos sa puso ko, sa kaluluwa ko, sa buto ko, ang kantang yon. Amen? Dahil makikita mo roon, mga kapatid, sa kanta pa lang, ni-restore na ng Diyos ang buhay natin. Amen? Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon. Ganon tayo kaibig-ibig ng ating Diyos, mga kapatid. Amen? Isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, who shall believe shall not be perished, but have an everlasting life. Amen? Sino ba naman tao magpakamatay sa buhay mo? Sino ba naman tao gustong magpakamatay sa buhay mo? Wala. Dahil gusto niyang mabuhay rin. Pero dahil sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo, ni-restore ng Diyos ang ating buhay. Tingnan mo ngayon ang buhay mo, kapatid. Nung simulang lumapit ka sa Panginoon, may nabago ba sa buhay mo? May nabago ba sa buhay mo? Kung walang nabago sa buhay mo, problema mo na yan. Amen? Problema mo na yan. Kung anong klaseng pananampalataya na meron ka sa harapan ng Diyos. Amen? Because God wants to restore the holiness of man through Jesus Christ and by the power of the Holy Spirit. Amen? Kailanman hindi marirestore ang isang tao na babaguhin ang kanyang sarili kung wala ang banal na Espiritu Santo ng Diyos. You need the Holy Spirit of God. The Holy Spirit of God wants to dwell in us because we are the temple of the Holy Spirit. Tayo'y templo ng Diyos. Kaya pinamagatan natin itong restoring the temple. Because God wants to restore the temple. Ikaw yon, kapatid. Amen? Tayo'y templo ng Diyos. Sabihin mo dyan, hindi ako templo ng mga demonyo. Hindi ako templo ng mga chismosa. Hindi ako templo ng mga chismoso. Hindi ako templo ng mga libakera. Sabihin mo, wala dito sa Sipan yan. What is the culture of Sipan? I am blessed, I am redeemed, I am happy, I am loved, I am rich. That is the culture of Sipan Christ for all nations. Huwag niyong kalimutan yan. Amen? That is our culture. Kung may kultura ang mundong ito, ang Sipan, mayroon din tayong kultura. Amen? Mayroon tayong kultura dito. Claim natin. Pag nag-pray ka, Lord, I am healed. May problema ka, Lord, I am restored. Amen? Pag may nag-away sa'yo, Lord, bless them. Hindi natin trabaho ang gumante. Amen? Hindi natin trabaho ang gumante, kapatid. Hayaan na natin ang Diyos at siyang gumante. Sabi ng salita ng Panginoon, nasa akin ang pagiganti. Kasing lapit lang ng tuhod sa sahig. Lumuhod ka. Hindi yung mag-post ka pa sa Facebook. Magpaparinig ka pa eh. That is the sign of immature Christian. You are not immature Christian now. Ilang taong ka na nagdilingkod sa Panginoon? Amen? Hallelujah. Did you feel the presence of the fire of the Holy Spirit?
Inom lang ako, nauwa ako. Kasi nga, evangelism is war. Amen? Digmaan po ang ebanghelyo. Amen? Kailangan hugutin ang lahat ng mga tanikala sa isipan. Mga matitigas na puso. Pusong bato. Kailangan palitan ng pusong dalisay. Pusong dalisay na mula sa Diyos. Amen? Siguro sigaw na naman sigaw ito si Brother Bernard eh. Pag ito nag-preach tayo, di ako makakantok talaga. Di ako makakatulog. Amen? Alam niyo ba kung bakit ako sumisigaw, mga kapatid? Ito yung espiritu. Amen? Ng katapangan na mayroong pag-ibig na ibahagi sa inyo ang katotohanan. Amen? Na dapat nating malaman na ang katotohanan na siyang magpapalaya sa atin. Kasi gusto ng Panginoon Diyos na i-restore ang lahat ng bagay na nagbumula sa Kanya na simula noon, amen, na ikaw ay lumapit sa Panginoon. Amen? Naalala po ba ninyo ang mga buhay ninyo noon na hindi kayo lumapit sa Panginoon? Ano ang buhay natin noon? Chismosa, libakira, palaaway, basagolero, bisyoso, drug addict, babaero, womanizer, kung ano-ano, lasingera, etc. Pero nung lumapit ka sa Panginoon, totohanan ka lumapit sa Panginoon. Ano nangyari sa mga buhay natin? Nagkaroon ng transformasyon. Amen? Dati, lasinggero ka, ngayon, naglalasing ka na sa salita ng Diyos. Kaya dito, wala nga ano dito, pastor, ano? Wala mga chismosa rito, pastor. Amen? Okay? At wala mga chismoso rito. Okay? Amen? So, makikita natin yung restoration, restoring our life in all self. Sa ngayon, na naging bago. Tingnan mo yung kapatid mo, nagbago ba? Tingnan mo yung mukha. Amen? So mga kapatid, napakalaga ho na sa patuloy nating paglapit sa Panginoon, hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Amen? Sa patuloy na paglapit natin sa Panginoon, may nababago. Hindi pa bago-bago. Amen? O, mamaya, born again ka. Ngayon, again na naman. Amen? Ngayon, born again ka. Bukas na, buwang again ka na naman. Amen? So, hindi po pa bago-bago. Sa patuloy na paglapit natin, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, sa patuloy na paglilingkod natin, dapat merong nababago. Because born again, this is our life that changed by God because He restore us. Ni-restore tayo ng Diyos. Dati madaldal ka. Balik na naman tayo. Para sa akin yata ito. Sabihin mo dyan sa katabi mo, tinitira yata ako ni Brother Bernard. Amen? Amen? Hallelujah. So, lagi nating siyasatin, mga minamahal kong mga kapatid. Amen? Lagi nating siyasatin, mga minamahal kong kapatid, ang ating puso't isipan. Ang ating katayuan bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya kay Kristo, na naka-align lagi tayo sa Diyos. Amen? Naka-align yung ating puso't isipan, mga kapatid, na ito'y kalooban ng Diyos na magiging mabuting Kristiyano po tayo, mga kapatid. Amen? Na walang batid na negatibong mga pag-iisip, negatibong mga puso, dahil binago na tayo ni Kristo. 2 Corinthians 5:17, ang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bago ng nilalang. Tingnan mo yung kasama mo, katabi mo. Bagong nilalang na ba yan? Amen? Bagong-bago. Amen? So bagong nilalang na ho tayo, mga minamahal ko, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya nga dahil sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo, amen, siya'y nagpapako sa krus. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin lahat. Para lang ma-restore tayo. Yung tinatawag na the holiness. The origin of human is holiness. Amen? Ang totoong kalagayan ng tao, mga kapatid, ay banal. Amen? Tayo po ay nilikha ng Diyos ay banal. Amen? Kaya lagi nating
pagalinisin ang ating buong pagkatao. Basahin po natin. From the book of 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, na ang sabi rito. Sa 1 Thessalonians po, chapter 5, verse 23. Na ang sabi rito, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay kapayapaan at naway pananatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan. Ang Espiritu, ang kaluluwa, ang katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, amen, ay wala siyang maipipintas sa atin. Amen? So yan po ang ultimatum na gustong i-restore ng Diyos sa atin, mga minamahal kong kapatid. Ay ang kabanalan na walang kapintasan sa buo nating katauhan. Ang Espiritu, ang ating kaluluwa, ang ating katawan. Dito pa lamang sa katawan, maraming bahagi ng ating katawan na maaari tayong magkasala. Amen? Kaya pag-ingatan po natin na walang kapintasan sapagkat sinisiyasat po ng banal na Espiritu Santo ng Diyos ang buo nating katauhan, mga minamahal kong kapatid. Amen? Kaya pananatiin natin na maging banal at walang kapintasan. Lagi nating tayo'y magpapailalim sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo ng Diyos. Amen? Kasi ganito yon mga kapatid. Yung ating laman, walang ibang ninanasa ito, kundi sa mga makamundong bagay. Amen? Walang ninanasa ito. Ang desire po ng ating laman, puro ito makamundong bagay. Amen? Kaya lagi naglalaban-laban, ang sabi ng salita ng Diyos, naglalaban-laban ang espiritu at laman. Kaya hindi mo magagawa ang kalooban ng Diyos dahil mas nananaig ang iyong laman. Amen? Paano ngayon marirestore ko ito, brother? Paano ko ngayon marirestore ito? Kung gusto mong ma-restore yung mga negatibong mga ugali natin, kung ikaw ay totoong sumuko at maglingkod sa Panginoon at sumunod sa kanyang kalooban. The Holy Spirit will restore you paunti-unti. Kasi hindi naman instantly ang pagbabago natin eh. Hindi po isang pitik lang, magbabago ka na. Amen? That is why our weakness, marami tayong weakness, marami tayong kahinaan, mga minamahal kong kapatid. Amen? Yung kahinaan natin, gawin natin kalakasan. Amen? Sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo, na ang mga kahinaan na yan ay mabago sa ating buhay, ating isipan, ating pananalita, ang ating puso, ang ating kaluluwa, ang ating espiritu, lahat ng buong pagkatao natin na maging banal at walang kapintasan sa harapan ng Diyos. Pagparating ng Panginoon, automatic, langit ka kapatid. Amen? Everybody say, praise the Lord. Amen? So, nagkaroon lamang ng division mga kapatid dahil sa kasalanan. Nagkaroon ng division ang Diyos at ang tao dahil sa kasalanan. Amen? Kaya ang nangyari ngayon sa mga tao, binulag sila ng dyablo. Ang mundong ito'y binulag ng Diyos ng mundong ito. Walang iba, ang Diyos na tinutukoy po rito mga kapatid ay ang kadiliman. Amen? Dahil hindi nila makita ang liwanag ni Kristo dahil walang inaalok, iniindorsyo ang sanglibutang ito, kundi kapahamakan ng tao. Amen? Walang ibang iniindorsyo, inaalok ang sanglibutang ito. Amen? Kundi kapahamakan ng kaluluwa ng mga tao. My people are destroyed because they lack of knowledge. Amen? Maraming mga tao nawasak. Maraming mga taong hindi nakakilala sa Panginoon. Amen? Paano ngayon sila marirestore? Paano ngayon mababago ang kanilang mga buhay kung walang magpapagamit sa Panginoon? Amen? Kaya dito sa gawain ng sipan, huwag tayong papayag na paupo lang tayo, mga minamahal kong kapatid. Amen? Ito sasabihin ko po sa inyo. Gagamitin kayo ng Panginoon. Amen? Huwag tayong papayag na habang buhay, tagaupo lang tayo, mga minamahal kong kapatid.
gagamitin kayo ng Diyos. Dahil ang totoong nakatanggap ng totoong kaligtasan mula sa Diyos, ay mayroong totoong pagtugon sa Diyos. Ano yung totoong pagtugon sa Diyos? Hindi ko mabahagian ng salita ng Diyos ang aking mga minamahal. Hindi ko kayang masakit sa aking puso kapag hindi ko nabahagian ng mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Yan po ang ultimatum na pagtugon mo sa Diyos, kapatid. God called us, amen, to preach His gospel. Amen? Dahil nakatanggap na tayo ng kaligtasan eh. Amen? Ang gawin natin ngayon, ibahagi natin ang kabutihan ng Diyos. Amen? O mamaya, pupunta sila doon sa Sigaken. Hindi nang hihimagod. Dahil, trabaho ito eh. Amen? Maliit man o malaking bagay, na gusto mong i-restore ang mga taong yan, gampanan mo ng maayos. Gawin mo ng maayos. Hindi naman para sa kapurihan ng simbahan yan eh. Kundi para sa Panginoon. Kung saan ka tinawag ng Diyos, gampanan mo yan. Huwag ka na makialam sa iba. Hayaan mo na sila. Amen? Ang mahalaga na yan, ginagawa mo yung tungkulin mo kung anong klaseng pagkatawag ng Diyos sa'yo. Amen? Nangingialam ka sa music ministry, hindi ka naman dyan sa music inilagay ng Diyos. Huwag ka na makialam. Kung maghihingi sila ng panalangin, ipanalangin mo. Pray mo, o yun lang. Hayaan na natin sila dyan dahil sila ang may alam. Amen? O ilalagay ka ng Diyos dito kung hindi ka naman talaga ilalagay ng Diyos, magiging preacher ka, magiging pastor ka, ba't ka dyan ilalagay? Kanya-kanya tayo ng kaloob because God wants to restore yung mga bagay na dapat i-restore sa atin para maging maganda ang kinalalabasan. Amen? Naunawaan po ba natin mga kapatid? Ang ibig kong sabihin, ang buhay natin, pagiging Kristiyano, kapag araw-araw tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos, araw-araw din nire-restore ng Diyos. Ang mga bagay-bagay sa ating mga buhay, inaayos ng Diyos sa pamagitan ng pagsunod natin at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Magulo pamilya mo, nag-aaway kayo ng asawa mo, sumunod ka lang sa Diyos. Amen? Madaldal asawa mo, madaldal si Amen? Sumunod ka lang sa Diyos. Amen? Baka madulas pa tayo rito. Baka pag-uwi natin mamaya sa bahay nito ay bugbog sarado tayo. Amen? Ay, mariresore ng Panginoon. Amen? Amen? O tayo yung asawa mo dati, ang ingay-ingay. O unti-unti mo dinudulog sa Panginoon. Nire-restore ng Panginoon. Tahimik na. Yung pala, pipi na. Amen? Hindi nga, totoo nga, di ba? Amen? Tawa ng tawa eh. Okay, mga minamahal kong kapatid, 30 minutes ha. Wala pang 30 minutes, Pastor. Hallelujah. Amen? So, araw-araw tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Lahat ng mga bagay na kailangan nating i-restore sa Panginoon, mari-restore ito eh. Amen? Basta't sumunod ka lang tayong sumunod sa Panginoon. Huwag kang manghimagod sa paglapit sa Diyos. Amen? Blessed Sunday sa iyo, kapatid. Tuloy lang sa paglilingkod. Tuloy lang. Amen? Makikita mo, habang ikay patuloy na lumalakad sa kalooban ng Panginoon, ikaw ay isang bago ng nilalang. Magugulat ka sa sarili mo. Dati ako sugarol. Amen? Pero nung lumapit ako sa Panginoon, totohanan akong lumapit sa Panginoon. Ngayon, sinusugal ko na yung buhay ko para sa Diyos. Para magbahagi ng Ebanghelyo. Amen? Dati basagolero ka. Ngayon, ang binabasag mo ngayon, ang mga demonyo. Amen? Dati lasinggero ka. Drug addict ka. Ngayon, naglalasing ka na sa Espiritu ng Diyos. May pagbabago. Ni-restore ng Diyos ang mga bagay na gustong i-restore ng Diyos dahil ito'y nagmula sa Kanya. Amen? Nagmula ito sa Kanya eh. Lahat ng mga mabubuting bagay, ito'y nagmumula sa Diyos. Kasi ang problema natin mga tao, ayaw ko magsimba roon kasi nandun si
Ayaw ko magsimba ron kasi nandun si ano. Kapatid, walang perpektong simbahan. Walang perpektong simbahan. Kahit saan ka man magpunta, may mapupuna at mapupuna ka, nasa sayo na yon. Kung ikay nakatiin at nakatungo, nakatitig sa mga tao, matitisod ka talaga. Amen? Ano sabi ng salita ng Diyos? Ituon natin ang ating paningin kay Kristo. Kahit ano, magbasagan na kayo ng mukha dyan, bahala kayo. Praise the Lord pa rin ako ng praise the Lord. Magpupuri pa rin ako sa Panginoon. Bahala kayo, maingay kayo dyan. Magpupuri pa rin ako sa Panginoon dahil doon ako tumitingin sa Panginoon. Huwag tayong tumingin sa tao, matitisod tayo. Walang perpektong pastor, walang perpektong mangangaral. Kanina, muntik na ako madulas. Amen? Amen? Pag nadulas ako, pag-isang bahay, pa! Ay, hindi. Joke lang po yun. Mabait asawa ko. Kunwari, may kachismisan siya. Kunwari, may entertainer siya. Amen? 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 So, mga kapatid, huwag tayong tumingin sa tao. Amen? Kasi, yung tinitingnan mong tao, may problema din yan eh. Amen? May problema din yan. May dinadala rin yan. Eh, pareho kayong dalawa may problema. Nagtitinginan kayong dalawa. Umaalab na yung mata mo sa galit sa... Sa pakikita. Amen? Hindi, joke lang po, mga kapatid. Huwag tayong tumingin sa tao. Amen? Kasi, kapag pinupuna natin yung mga mali ng iba, hindi tayo lalago sa ating paglilingkod. Don't you know persecution is effectiveness? Bakit? Dahil kumikilos ang kaharian ng Diyos sa buhay mo. Amen? Ang persecution po, nagiging effective po ito. Ministers, dahil pinapakita rito na kumikilos ang Diyos sa mga buhay natin. Kaya kung may nagpipersecute sa atin, pero gusto mong ma-restore talaga, pag-pray na lang natin. Amen? Panalangin na lang natin. Nasa Diyos naman ang pagiganti. Pero hindi tayo humingi sa Diyos. Diyos, gantihan mo yan ha. Ito, Lord, lagyan mo ng bulutong yan. Lagyan mo ng sakit yan. Lagyan mo, Lord. Amen? Lagyan mo ng mga karamdaman niya, Lord. Eh, nung nalaman mo may mga karamdaman, buti ka sa'yo. Amen? So, wag ganon. Hayaan natin ang Diyos ang kumilos. Hindi natin trabaho ang gumanti. Amen? Hindi natin trabaho ang gumanti at mag-focus tayo sa Diyos. Tayo po lahat ay tumayo. Hindi ako naka 30 minutes, Pastor. Sa susunod na yun. Amen? Mga kapatid, are we blessed? Amen? Maiksing mensahe lamang po yun. God wants to restore the holiness of man. Gustong i-restore ng Diyos yung kabanalan ng tao. Kailanman, hindi tayo magiging banal sa harapan ng Diyos kung wala ang banal na Espiritu Santo. Amen? Kailanman, hindi mababago ang ating mga buhay kung wala ang banal na Espiritu Santo ng Diyos. Amen? Kaya, sa umagang ito, mga kapatid, kung mayroon kang gustong ipaparestore sa Panginoon, this is the right time. This is the right time, mga kapatid, na idulog mo ito sa Panginoon. Kung hindi mo na kaya, Lord, give me strength. And to restore me, Lord. And renew me, Lord. Amen? May mga bagay sa ating mga buhay, talaga bang nawawala na tayo ng pag-asa? But let me tell you this, my brothers and sisters. This is the right time na ipa-restore mo ito sa Panginoon. Amen? Kung mayroon kang galit, puot, inggit sa iyong kapwa na hindi mo isinuko sa Panginoon, ito yung tamang panahon. Dahil i-restore ito ng Panginoon. Amen? Music team, pwede man nating awitin yung above all kanina, yung kanina, all for love. Hallelujah. Yung ating mga musician, warrior. Hallelujah.
Habang inaawit po natin ito, mga minamahal kong kapatid, siyasatin po natin. Siyasatin po natin ang ating mga puso't isipan. Siyasatin po natin ang ating buhay. Amen? At idulog natin sa Panginoon yung mga bagay-bagay sa ating mga buhay na gusto nating ipapaayos sa Panginoon. Through our faith, sa pamagitan ng ating pananampalataya, walang imposible sa Panginoon, mga minamahal ko kapatid. Amen? Sa lahat po na mayroong mga dinadala, sa lahat po na may gustong i-restore sa Diyos, na kailangan mo ng panalangin, pwede po kayong lumapit dito sa harapan. At kami pong ay mananalangin sa inyo. Salamat Panginoon, idinudulog namin ang awiting ito na ito'y tatagos sa aming mga puso, tatagos sa aming mga buto at laman, Panginoon. Salamat Panginoon Diyos sa kapahayagan na ipinahayag mo sa umagang ito. Na nirestore mo, Panginoon Diyos, binago mo muli ang mga bagay-bagay sa aming buhay na winasak, sinira, ninakaw ng kaaway, maging sa material, physical, financial, lalo tigit sa lahat, Panginoon, sa spiritual. Hinihingi namin, Panginoon, ang tunay na restorasyon sa aming mga buhay. Lalo tigit sa lahat ang aming relasyon sa iyo, Panginoon. Na sa umagang ito, Panginoon, na matatanggap namin. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Awitin po natin ang kantang ito. Yes, Lord. And everything I need Is you. Yes, Lord. I sing of love. I will join the angels' song. Ever holy is the Lord, King of glory, King of all. Oh, how many times have I broken your heart, but still you forgive. If only I ask, oh, how many times have you heard me pray? Draw near to me. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you. Yes, Holy Spirit, we welcome you. The cleansing power of the blood of My Jesus. beginning, my forever. Restore us, O Lord. Forever. Restore your children, Lord. Everything I need Is you. is you. Yes, Jesus. Everything I need Is you. my beginning, my forever. Yes, hallelujah. Everything I need
Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you. I-restore mo, Panginoon Diyos, ang buhay ng ating kapatid na ito. In the mighty name of Jesus. I release my Salamat, Panginoon. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah.